Marami talagang namamatay sa maling akala dahil sinabi ni Ja Morant dati pa hindi na siya gagawa ng dunk. Akala ng iba hindi na talaga. Sinubukan niya pang i-posterize itong si Trey Murphy ng Pelicans sa isang pass break play. Talagang mababalian si Morant pag tumagal. Hindi lang yung bola yung muntikan doon kay Ja Morant, pati siya muntikan din madisgrasya dahil tumama ang paa niya habang nasa ere. Nung last time na alley-oop play na tumama din siya sa isang player sa ere na injured yung balikat niya. Ito naman kung may dumaang itim na pusa, yari siya doon dahil kung si Brandon Clark, teka siya nga ba yun, basta kamukha niya ay napahakbang pa ng isa. Si Ja Morant ang tatamaan dun. Mapupunta sa landing spot ni Morant si Clark. Buti napahinto agad. Pwedeng sabihin ang layo naman ang binagsakan ni Morant mula sa paa nito si Brandon Clark. Kasi huminto na siya noon at nag-mini step na habang andun sa may restricted area. Kung normal na hakbang yun ni Brandon Clark, aabutin niya si Ja Morant nun. Isa pa, sa ere pa lang nawala na talaga ng balanse si Ja Morant dahil tumama yung paa niya dito kay Trey Murphy. Kaya parang nag-alangan na rin yung pagbagsak niya at yung pagbitaw niya ng bola. Ginagawa din yung hilig Saka layo din yung take-off ni Morant. Halos nasa 13 feet dahil andun siya sa may dotted circle sa may free throw area nag-take-off. Halos tumama din sa tumbong ng ring yung bola. Based din sa mga fans, mas exciting pa yung mga missed dunk ni Ja Morant kumpara sa mga nakaraang dunk contest. Ang isa sa reason doon kung bakit hindi gumagawa masyado ng dunk si Ja Morant dahil umiiwas sa injury. Sa dami din niyang ginawang mga dunk attempts na hindi na counted, mga pang-highlight pa rin talaga. Kung alin pa yung mga dunks na hindi naka-counted, yun pa yung alanganin yung landing niya. Nahirapan din yung Memphis kontra dito sa Pelicans, 107 to 104. 32 points, 5 rebounds at 6 assists para kay Morant. 30 points, 9 rebounds at 8 assists naman kay Desmond Bane. Steady pa rin ang Memphis sa number 4. Apat na teams na sa West ang nasa 40 plus win. Susunod doon yung Houston kung mananalo sila sa Orlando Magic. Ang Clippers naman, naka 3 game winning streak na pala. Sinalubong ng 5 player si Kawhi, kinaliwa pa. Pasok pa rin yung game winner para sa Clippers. Nag-bounce pa sa ibabaw ng ring bago pumasok. Inubos talaga muna yung oras. Key games din yon para sa Clippers dahil magka-division sila ng Sacramento. Na-overcome ng Clippers yung 30 points ni Zach LaVine at 31 points na may 12 free throws si DeMar DeRozan. Naka 29 points, 9 rebounds at 11 assists naman si Harden. Nasa 22 points at 14 rebounds si Zubac. So wala pa rin si Norman Powell sa Clippers dahil sa injury. Nasa 1 linggo pa na mawawala sa lineup based yan sa report ng Clippers dahil sa hamstring injury. Ito nga lang yung kinakatakot ng mga fans doon dahil mula na mawala si Norman Powell dahil sa injury, si Kawhi naglalaro ng 37 minutes, 4 na games na or nasa 5 games na. 10 minutes na halos mas mataas sa kanyang average ngayong season. Ang pinakamataas na minutong nilaro ni Kawhi sa isang season ay 34 minutes per game. Dahil nga nai-injured si Kawhi. Last season mula March 24 until March 31, nag-average doon si Kawhi ng 36 minutes per game. Bago siya hindi nakapaglaro bago pumasok yung playoffs dahil sumasakit yung injury niya sa tuhod. Kahit nung 2023 season, nagkaroon siya ng streak na 6 games na lumagpas siya ng 34 minutes na nasa 38 minutes per game. Na-injured siya noon hanggang playoffs. Andun ulit siya sa ganong streak na lumalagpas siya sa kanyang average na 34 minutes per game. May limiter si Kawhi kasi nga kahit makina nagiinit.